Sa gabing iyon, sa gitna ng malakas na ulan at ilaw ng syudad na kumikislap sa basang kalsada, isang batang palaboy ang gumawa ng desisyong hindi kayang gawin ng maraming mayaman. Iligtas ang buhay ng isang estrangherong halos mamatay sa gitna ng daan. Hindi niya alam na milyonaryo pala ito at na ang gabing iyon ang magiging hangganan ng lumang buhay niya at simula ng isang bagay na sa panaginip, hindi niya naisip. Sa isang sulok ng Maynila, malapit sa Quiapo, naglalakad si Maya. Isang 12 taong gulang na batang babae na payat, maitim sa araw, at sanay na ang talampakan sa init ng semento at lamig ng basang kalsada. Magulo ang buhok niya, nakatali lang sa likod gamit ang punit na tali, at ang damit niya ay isang lumang oversized t-shirt at short na may butas, basang-basa sa ulan. Dalawa lang ang alam niyang mundo. Ang ilalim ng tulay kung saan siya natutulog, kasama ng ilang matatanda at batang kalye, at ang mga kanto ng syudad kung saan siya nagbebenta ng sampagita, naglilinis ng windshield, o nang hihingi ng barya sa mga nakasakay sa kotse. Wala na siyang nanay. Kinuha ng sakit nang wala silang pambili ng gamot. Ang tatay niya naman ay nawala sa isang aksidente sa konstruksyon na hindi man lang nabayaran. Mula noon, kalye na ang naging tahanan niya. Pero kahit ganoon, hindi nawala sa kanya ang isang bagay. Yung boses ng nanay niya sa ulo niya. Maya, kahit gutom ka, huwag ka magiging masama. Tumulong ka kung kaya mo. Babalik yan sa'yo balang araw. Kaya kahit wala siyang pera, kapag may mas matandang palaboy na mas mahina, inuuna niya ito sa pagkain. Kapag may batang mas maliit, pinapapwesto niya sa mas tuyo at mas ligtas na sulok. Gabi na, malakas ang ulan, at ang mga jeep ay nagbubuga ng usok. Habang bumabagtas sa kanto kung saan naglalakad si Maya, hawak ang maliit na supot ng sampagita na basa na at halos wala ng amoy. Gutom siya pero sanay na siya sa ganong pakiramdam. Parang normal na parte na lang ng katawan niya ang kumakalam na sikmura. Pauwi na sana sa ilalim ng tulay. Nang bigla niyang marinig ang isang malakas na kalabog sa dulo ng madilim na eskinita. Kasunod noon, may kumalansing na parang tumama ang ulo sa bakal at isang mahina, pigil na ungol. Sa gitna ng ingay ng ulan at busina, halos wala nang pumansin. Pero si Maya napahinto. Tumingin ang ibang naglalakad. Pero mabilis ding umiwas ng tingin at nagpatuloy. Ayaw madamay, ayaw maabala. Maya, wag ka na! Baka adik yan! Bulong ng isang batang lalaki na kasama niya kanina sa ilalim ng overpass. Pero iba ang kumurot sa dibdib ni Maya. Tumakbo siya papasok sa eskinita. Doon, sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng poste, nakita niya ang isang lalaking nakahandusay sa gilid ng kalsada. Suot nito ang mamahaling itim na suit. Basa sa ulan at may bahid ng dugo sa gilid ng noo. Hawak nito ang dibdib niya, pilit humihinga, ang mukha maputlang-maputla, at ang mga daliri nanginginig. Sa sahig, nakakalat ang leather briefcase at mamahaling relo na hindi man lang ninanakaw ng kahit sino, kudyat na sobrang bilis lang nang nangyari. Walang oras para sa ibang tao, kundi umalis. Kuya! Kuya! Gising po kayo! Sigaw ni Maya habang niyugyog ang balikat ng lalaki. Wala. Mahina lang ang ungol at halos wala ng pulso. Alam ni Maya na kapag iniwan niya ito roon, mamamatay ito. Binuksan niya ang maliit niyang supot. Mayroon lang siyang iilang barya, sapat lang sana para sa pandesal at isang sachet ng kape. Sa isip niya, parang naririnig niya nanay niya. Maya, ang buhay hindi nabibili. Pero kaya mong iligtas. Kaya sa halip na bumili ng pagkain, tumakbo siya papunta sa kalsada, sumisigaw sa mga tricycle. Manong! Manong! Tulungan niyo po kami! May mamamatay dito! Marami ang umiwas ng tingin. Iniisip siguro na gimik lang.
Pero isang matandang tricycle driver ang napahinto. Ano na naman yan, bata? Inis nitong tanong. May lasing lang yan. Huwag mo akong niloloko. Hinila siya ni Maya pa eskinita. Hindi po. May sakit sa puso ang putla-putla na, Manong, please. Nang makita ng driver ang lalaki sa sahig at ang damit nitong halatang mamahalin, nagbago ang ekspresyon niya. Sige, sakay na. Bilisan mo, bata. Sa ilalim ng malakas na ulan, halos kaladkarin ni Maya ang lalaki. Tulong ni Manong driver. Binuhat nila ito papunta sa tricycle, isinandal sa loob, at si Maya mismo ang humawak sa ulo nito para hindi tumama sa bakal. Habang umaandar, sasaktar ang tricycle, papuntang pinakamalapit na ospital, hawak niya ang malamig na kamay ng lalaki. Kuya, huwag kang matulog, please. Huwag mo akong iiwan, konti na lang. Malapit na tayo. Bulong niya. Kahit hindi niya alam kung naririnig siya nito. Sa ER, halos hindi siya pinapasok ng guard. Bata. Bawal dito. Walang bantay yan. Paano babayaran to? Pero nakita siya niya ng isang nurse na naawa sa itsura niyang basang-basa. Ipasok na yan. Baka cardiac arrest na yan. Mabilis na kinuha ng mga doktor ang lalaki, kinabit sa oxygen, pinagmasdan ng monitor. Habang pinupunasan ang dugo sa noo nito, may sumigaw. Heart attack. Borderline. Buti dinala nyo agad. Naiwan si Maya sa labas. Basa sa ulan, nanginginig hindi lang sa lamig kundi sa kaba. Umuupo siya sa plastik na bangko, nakayakap sa sarili habang ang tiyan niya sumisigaw na sa gutom. Sa isip niya, pwede naman siyang umalis. Wala naman siyang kamag-anak sa loob. Wala siyang obligasyon. Pero hindi niya magawa. Kaya naghintay siya. 1 oras, 2 oras, hanggang unti-unti nang natuyo ang damit niya at lumamig ang hangin sa hallway. Sa wakas, lumabas ang doktor. Sino ang nagdala sa pasyente? Tanong nito. Walang sumagot, kundi ang mahinang boses ni Maya. Ako po, Dok. Nilapitan siya nito, tinapik ang balikat niya. Anak, kung hindi mo siya dinala agad, patay na siya ngayon. Ikaw ang nagligtas sa buhay niya. Napayuko lang si Maya. Dok, buhay na po ba siya? Oo, stable na. Kailangan pa rin bantayan. Pero ligtas na siya sa ngayon. Pwede ko po ba siyang makita? Tanong niya. Kahit hindi niya alam kung bakit mahalaga iyon sa kanya. Umiling ang doktor. Bukas pa siguro, umuwi ka na, gabi na, sa babahay mo. Napangiti siya ng mapakla. Yan lang po sa ilalim ng tulay. Napailing ang doktor, wala nang nasabi. O sige, basta mag-ingat ka ha. Kinabukasan ng umaga, sa private room ng ospital, nagising si Don Lorenzo Valdez. Bilyonaryo, kilalang negosyante sa real estate, nakatira sa Forbes Park, may mga kumpanya sa iba't ibang lungsod, ngunit sa kabila ng lahat. Matagal nang nabubuhay na parang multo, wala nang asawa, walang anak, puro pera at trabaho lang. Ang naaalala lang niya ay ang biglang pagsakit ng dibdib niya sa gitna ng ulan, ang pagdulas niya sa kalsada, at ang malamig na boses ng isang bata na napaulit-ulit na sumisigaw ng, "Huwag kang bibitaw, kuya." Nasa gilid ng kama ang kanyang matagal ng sekretary, si Mr. Delgado, nakayuko, may hawak na papel. Sir, buti nagising na kayo. Akala namin hindi nyo na kakayanin. Paano ako napunta rito? Paos? Na tanong ni Don Lorenzo. Sir, may batang babae raw na nagdala sa inyo, kasama ang isang tricycle driver. Siya po ang nagbayad sa pamasahe gamit ang huling barya niya. Pagkatapos ninyong ipasok sa ER, naghintay siya magdamag sa labas. Pero umalis din sa madaling araw. Hindi namin nakuha ang apelyido, pangalan lang. Umigting ang puso ni Don Lorenzo. Anong pangalan niya? Maya daw po, sir. Maya lang. Walang apelyido, walang address. Sabi niya, sa ilalim lang daw ng tulay. Tahimik na tumitig si Don Lorenzo sa kisame. Maya, isang batang walang tahanan ang sumalo sa buhay niyang muntik ng tuluyang mabura. Delgado,
Mahina pero matigas ang boses niya. Hanapin mo siya. Kahit saan, kahit gaano kahirap. Hanapin mo ang batang yun. Gusto ko siyang makita. Sa labas ng ospital, sa ilalim ng tulay na basa pa rin sa ulan kagabi, nagising si Maya sa tunog ng mga sasakyan sa ibabaw. Gumulong ang kartong higaan niya, basa, malamig. Katabi niya si Mang Ruben, isang matandang palaboy na inuubo. Bata, saan ka na naman nagpunta kagabi? Basang-basa ka, pagbalik mo. Mahinang tanong nito, ngumiti lang siya. May tinulungan lang po ako, Mang Ruben. Sana buhay na siya ngayon. Hindi niya alam na habang nagsisiksik siya sa gilid ng poste para umiwas sa ambon, isang itim na SUV na may tinted na bintana ang dahan-dahang humihinto sa kabilang kalsada. Bumaba si Mr. Delgado. May hawak na payong, kasama ang driver. Tinitigan nila ang mga karton, mga taong nakahiga, mga batang naglalaro sa gilid ng kanal. Sigurado po ba kayo na dito raw natutulog, sir? Tanong ng driver. Oo. Sagot ni Delgado. Hanggat hindi ko nakikitang walang batang payat, basang-basa, na nagngangalang Maya, hindi ako titigil. May utang buhay sa kanya ang amo ko. At doon, nagsimula na silang magtanong-tanong sa mga batang kalye, sa mga vendor, sa mga pulubi. Habang si Maya, walang kaalam-alam, ay muling lumalakad papunta sa Quiapo. Hawak ang sampagita. Hindi alam na simula sa araw na yon, hindi na siya basta batang kalye lang sa istorya ng Maynila, kundi magiging sentro ng isang kwento tungkol sa kabutihan, kayamanan, at mga lihim na kayang guluhin ang buong bayan. Habang naglalakad si Maya sa gilid ng kalsada, iniisip pa rin niya ang lalaking halos mamatay kagabi. Hindi niya alam na sa ospital, hindi mapakali si Don Lorenzo. Pagkalipas ng 2 araw, pinilit niyang tumayo. At sa tulong ni Mr. Delgado, nagsuot siya ng simpleng polo at pantalon. Wala munang mamahaling suit. Sir, sigurado po ba kayo? Hindi pa kayo fully recovered, paalala ni Delgado. Mas lalong, hindi ako gagaling kung hindi ko siya makikita. Sagot ni Don Lorenzo. Sabay lakad palabas ng kwarto. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang siya. Tinitingnan ang mga basang kalsada, mga batang nagtatakbuhan, mga vendor na naghahabol ng benta. Parang ngayon lang niya talaga napansin ang syudad na kinikita niya. Nang bilyon-bilyon, pero hindi niya kailanman tiningnan ng malapitan. Pagsapit nila sa ilalim ng tulay, tumambad sa kanila ang mundo ni Maya. Mga kartong higaan, basurang nakatambak, mga plastik na trapal na ginawang bubong. Lumapit si Delgado sa isang grupo ng bata. Excuse me, may kilala ba kayong batang babae na ang pangalan Maya? Maliit, maitim, magulo ang buhok? Nagkatingin na ng mga bata. Po si Maya? Nandoon po, nag-aayos ng karton nila, Mang Ruben. Sagot ng isa. Nang lingunin nila, nakita nila si Maya, nakaluhod sa sahig. Pinapatuyong maigsi ang karton ng matanda para hindi ito lamigin sa gabi. Basang-basa pa rin siya sa pawis kahit umaga na, at halatang hindi pa kumakain. Itinuro siya ng mga bata. Ayan po siya, Manong. Tumigil sa ilang metro ang SUV. Hindi agad bumaba si Don Lorenzo. Tinitigan niya si Maya mula sa loob. Parang may bumigat sa lalamunan niya. Isang batang dapat nag-aaral. Dapat nasa bahay pero nandito, sa ilalim ng tulay, abalang mag-ayos ng kartong higaan nang hindi man lang niya kaano-ano. Sir, tanong ni Delgado. Siya na yan. Mahinang sagot ni Don Lorenzo. Binuksan niya ang pinto at dahan-dahang bumaba. Nangita ni Maya ang mamahaling sasakyan, napaatras siya. Instinct na tumakbo kapag may mamahaling kotse. Madalas kasing, ang kasunod nyon ay sigaw ng mga pulis o paghabol ng mga tanod. Pero nang makita niya ang lalaking bumababa, parang humaba ang oras. Nakilala niya ang mukha. Ang lalaking hawak niya kagabi habang umiiyak siya sa tricycle. Kuya, mahina niyang bulong, hindi makapaniwala. Lumapit si Don Lorenzo, mabagal,
Hawak pa ang dibdib niya na may natitirang sakit. Sa likod niya, nakahanda si Delgado kung sakaling kailanganin. Ikaw ba si Maya? Tanong ni Don Lorenzo, nakatingin diretso sa mga mata ng bata. Tumango si Maya, kinakabahan. Oo po sir, pasensya na po kung may nagawa akong mali. Bulong niya. Sanay na kapag may mayaman na lumalapit, laging kasunod ay sisi o paghihinala. Pero ngumiti si Don Lorenzo. Hindi niya sanay, parang matagal na mula noong huling beses na ginawa niya iyon ng totoo. Mali. Anak, kung wala ka, patay na ako ng ngayon. Sagot niya. Hindi alam ni Maya kung ano ang sasabihin. Ang mga bata sa gilid nagbubulungan, si Mang Ruben unti-unting tumayo, nakasandal sa poste. Ikaw ba yung batang nagdala sa'yo sa ospital, sir? Tanong nito. Tumango si Don Lorenzo. O Mang Ruben po, sagot ng matanda. Oo, Mang Ruben, siya ang nagligtas sa akin. Kinuha ni Don Lorenzo ang isang sobre mula kay Delgado at inabot kay Maya. Para sa'yo, sabi niya. Hindi po ako humihingi ng bayad. Mabilis na sagot ni Maya, mabilis din ang kaba sa boses. Hindi bayad ito, Maya. Pasasalamat, sagot ni Don Lorenzo. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang sobre. Sa loob, may makapal na bungkus ng pera at maliit na papel. Halos hindi na niya alam kung ilan ang bilang, basta alam niya, higit pa ito sa lahat ng nakitang pera sa buong buhay niya. Sir, masyado po to, hindi ko po kayang tanggapin. Baka po kailangan niyo pa yan. Yon, nanginginig niyang sabi. Maya, putol ni Don Lorenzo. Kahit ibigay ko sa'yo lahat ng pera ko, hindi pa rin yun katumbas ng buhay na ibinalik mo sa akin. Pero kung talagang ayaw mong tanggapin yan, may isa pa akong pakiusap. Tumingin ito kay Delgado, saka bumalik ang tingin sa bata. Ayaw kong matapos ang utang na loob ko sa isang sobre. Gusto kitang tulungan ng totoo. Gusto mo bang umalis na rito? Gusto mo bang magkaroon ng tunay na bahay? Unti-unting lumaki ang mata ni Maya. Parang hindi niya narinig ng tama. Ha? Pipo? Ibig niyo pong sabihin, titira ako sa bahay niyo, kasi natapos na ninyo. Napatingin siya kay Mang Ruben na parang humihingi ng gabay. Ang matanda naman, nakatingin lang kay Don Lorenzo, tinatantiya kung totoo ang naririnig. Maya, mahinang sabi ni Don Lorenzo, may malaking bahay ako, maraming kwarto, maraming pagkain. Pero ako lang mag-isa. Matagal na. Hindi ko nga alam kung para saan pa ang buhay ko bago kita nakilala. Kung papayag ka, gusto kong doon ka muna tumira. Walang pilitan, walang kapalit. Tulong lang. At kung balang araw ay ayaw mo na, pwede kang umalis. Pero hindi ko kayang iwan ka lang dito na ganito. Tumulo ang luha ni Maya bago pa niya ma-realize. Hindi niya alam kung luha ba yun ang takot o tuwa. Pero sir, may pamilya po ako rito. Sabay lingon kay Mang Ruben sa mga batang kaibigan niya. Kung aalis po ako, sino mag-aabot sa kanila ng pagkain kapag may sobra ako? Sino mag-aayos ng karton ni Mang Ruben? Lumapit si Don Lorenzo kay Mang Ruben. Mang Ruben, alam kong hindi niyo ako kilala, pero isang bagay lang ang masasabi ko. Hindi ko kukunin si Maya para ikulong sa ibang mundo. Kung papayag siya, tutulungan ko siya. At sa inyo, hindi ko kayo pababayaan. Magpapaabot ako ng pagkain at gamot, at kung gusto niyo, tutulungan ko kayong makalipat sa mas maayos na lugar. Napahawak sa dibdib si Mang Ruben. Hindi siya sanay na may mayamang nakikinig sa kanya. Sir, kung totoo lahat yan, at kung mabibigyan si Maya ng buhay na hindi namin kayang ibigay, hindi ko siya pipigilan. Pero anak, sabi niya, sabay tingin kay Maya, tatandaan mo, kahit saan ka pumunta, may bahay ka pa rin sa ilalim ng tulay na ito. Kahit umaman ka, huwag mo kaming kalimutan. Humagulhol na si Maya. Tumakbo siya kay Mang Ruben. Niyakap ito ng mahigpit. Mang Ruben, babalik po ako.
Hindi ko po kayo iiwan. Promise po yan. Bulong niya. Kahit hindi niya alam kung paano aayusin ang dalawang mundong magsasalubong. Ilang minuto pa bago siya tuluyang pumayag. Kinuha niya lang ang maliit na supot na may 3 pirasong damit. Isang punit na laruan na natira pa mula sa panahong may nanay at tatay pa siya. At isang maliit na krus na binigay ng pare sa Quiapo. Pagpasok niya sa SUV, parang sumikip ang dibdib niya. Ang upuan malambot, mabango ang loob, malamig ang aircon. Para siyang nalulunod sa mundong hindi kanya. Sa tabi niya, nakaupo si Don Lorenzo, tahimik lang, pero paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya na parang hindi makapaniwalang may bata sa tabi niya. Okay ka lang ba, Maya? Tanong nito. Tumango siya, kahit halatang kabadong-kabado. Oo po, first time ko lang po sumakay sa ganito. Sanay ka sa jeep? Tanong ng matanda, nagtatangkang magbukas ng usapan. Opo, minsan nakasabit lang, minsan lakad na lang para tipid. Sagot niya, pilit na humahagilap ng ngiti. Napatawa ng mahina si Don Lorenzo. Unang beses niyang tumawa ng totoo mula nang mamatay ang asawa niya taon na ang nakalipas. Habang umaandar ang sasakyan papunta sa Forbes Park, dahan-dahan namang iniwan ni Maya ang tulay, ang karton, ang amoy ng kanal, at ang mundong kinamulatan niya. Pagpasok nila sa village, nanlaki ang mata niya. Malalaking bahay na parang castle, mga punong naka-landscape, mga kotseng hindi niya alam ang brand. Nang huminto sila sa harap ng isang malaking mansyon na kulay puti, na may malawak na garden, halos hindi siya makahinga. Tatay, sa pelikula lang to ah. Bulong niya sa isip, pero hindi niya binigkas. Binuksan ang gate, at pagpasok ng sasakyan, sumalubong ang mga empleyado. May driver pa, may hardinero, may ilang kasambahay. Hindi pa man siya nakakapag-adjust. May isang babaeng nakabungong maayos na uniform na agad lumapit kay Don Lorenzo. Sir, hindi niyo po sinabi na may bisita kayo. Malamig ang boses? Sino po siya? Ana, ito si Maya. Sagot ni Don Lorenzo. At mula ngayon, dito muna siya titira kasama natin. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Napansin niya ang butas sa damit, ang sugat sa tuhod, ang dumi sa kanyang tsinelas. Bata, maghuhugas ka muna bago pumasok sa loob, ha? Baka magkalat ka ng putik, makahulugang sabi nito. Nag-init ang mukha ni Maya sa hiya. Oo po. Sagot niya, sabay yuko. Napansin iyon ni Don Lorenzo. Sandra, tawag niya sa babae. Si Maya ang nagligtas ng buhay ko. Dapat hindi siya napapahiya rito. Nagulat si Sandra, halatang hindi inaasahan ang tono ng amo. Pasensya na po, sir. Nasanay lang po ako sa pag-aasikaso ng bahay. Tara na, iha. Tulungan kitang makaligo at magbihis. Habang inaakyat siya sa malawak na hagdan, pakiramdam ni Maya parang napunta siya sa panibagong planeta. Sa kwarto na ibinigay sa kanya, mas malaki pa sa buong espasyong na tinitirhan niya sa ilalim ng tulay, may malambot na kama, puting kurtina, sariling banyo. Nang pumasok siya sa banyo, napahawak siya sa lababo. Totoo ba't to? Bulong niya sa salamin. Tinitingnan ang sarili niyang payat na katawan na nakatayo sa gitna ng tiles, na sobrang linis. Walang amoy ng kanal o basura. Pagkaligo niya, sinuotan siya ni Sandra ng simpleng cotton dress na dati raw pagmamay-ari ng pamangking nito. Hindi sanay si Maya. Parang kasalanan huminga ng malalim. Sa baba, naghihintay si Don Lorenzo sa mahabang dining table na punong-puno ng pagkain. Sopas, tinapay, ulam, prutas. Kahit pang Noche Buena, talo pa. Maya, halika, kumain ka na, tawag nito. Umupo siya sa dulo. Hindi alam kung paano hahawak sa kubyertos. Pasensya na po, sir, hindi po ako marunong gumamit nito. Amin niya. Ngumiti si Don Lorenzo. Hindi mo kailangang mahiya. Dati rin akong mahirap, Maya. Natuto lang ako kasi napilitan. Unti-unti rin,
Matututunan mo, yan. Sa ngayon, hawakan mo lang kung paano komportable. Tumawa siya ng konti, sabay kuha ng kutsara. Sa unang subo pa lang ng mainit na sopas, napaiyak siya. Hindi dahil sa alat o sa sarap, kundi dahil sa dami ng gabing kumain siya ng tira-tira, malamig na tinapay. O minsan wala talaga. Bakit ka umiiyak, Maya? Tanong ni Don Lorenzo, nag-aalala. Umiling siya, pilit nang umiti. Masarap lang po. At hindi po ako sanay na may ganito kadaming pagkain na para sa akin. Tahimik lang na tumango si Don Lorenzo. Pero sa loob niya, may kumurot. Ilang beses na siyang nagpa-cater ng milyones para sa mga event, pero ngayon lang niya na-realize kung gaano kalaking milagro ang isang mainit na mangkok ng sopas para sa isang batang kagaya ni Maya. Pagkatapos kumain, umupo sila sa sala. May malaking TV, mamahaling sofa, at mga larawan sa dingding. Mga larawang luma, kabataan ni Don Lorenzo, kasama ang isang babaeng nakangiti. At sa iba, may hawak itong sanggol. Napansin iyon ni Maya. Sir, sino po sila? Maingat niyang tanong. Sandaling tumigas ang panga ni Don Lorenzo bago siya ngumiti ng malungkot. Si Elena, asawa ko noon. At yan, dapat naging anak namin pero hindi niya tinapos ang pangungusap. Pareho silang wala na ngayon. Hindi na nagtanong si Maya. Ramdam niyang hindi pa iyon ang tamang oras. Sa gabing iyon, bago siya matulog, may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Si Don Lorenzo, may hawak na maliit na kahon. Maya, sabi niya, nakatayo sa may pintuan. Alam kong bigla lahat to. Kung hindi ka komportable, sabihin mo lang. Nilapag niya ang kahon sa maliit na mesa. Nandito ang ilang importanteng gamit, ID na ipapagawa natin, damit na pwede mong gamitin, at bukas, mag-uusap tayo tungkol sa pag-aaral. Gusto kong bumalik ka sa eskwela. Nanlaki ang mata ni Maya. Mag-aaral po ako? Oo, anak. Sabi ni Don Lorenzo at sa unang pagkakataon, hindi niya namalayang tinawag niyang anak si Maya. Pareho silang natigilan. Si Maya hindi alam kung iiyak ba o tatawa. Si Don Lorenzo naman parang nahuli sa sariling bibig. Pasensya na, nasanay lang ako. Pero ngumisi si Maya, may halong kabang masarap. Okay lang po sa akin, sir. Kung tatawagin niyo po akong anak. Sa gabing iyon, natulog si Maya sa malambot na kama, ngunit hindi siya agad dinalaw ng antok. Iniisip niya ang tulay, si Mang Ruben, ang syudad sa labas, at ang lalaking ngayon ay nagbukas sa kanya ng pinto. Hindi niya alam na habang pinipikit niya ang mga mata niya sa kabilang banda ng bahay sa isang maliit na opisina, nakaupo si Don Lorenzo sa harap ng mesa. Kausap si Attorney Cruz sa telpono. Attorney, paghandaan mo na ang mga papeles. Hindi ko pa sasabihin sa kanya ngayon, pero gusto kong simulan ang proseso. Gusto ko siyang ampunin ng legal. Sir, siguradong hindi matutuwa ang mga kamag-anak ninyo dyan. Sagot ng abogado. Lalo na si Joaquin, matagal nang umaasa sa mana. Tumitig si Don Lorenzo sa madilim na bintana, tanaw ang ilaw ng syudad. Hindi ko na problema yon. Kung may karapatang magmana sa akin, iyon yung batang nagligtas ng buhay ko, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa puso. At doon nagsisimula ang totoong bagyo. Hindi na sa labas, kundi sa loob ng pamilyang handang gawin ang lahat para hindi mapasa kanila ang kayamanang ibibigay niya sa isang batang galing sa kalye. Sa sumunod na mga linggo, mabilis na nagbago ang buhay ni Maya. Pero kasabay ng pag-angat niya ay unti-unting gumising ang mga aninong matagal nang natutulog sa pamilya ni Don Lorenzo. Araw-araw, sinasanay siyang gumamit ng kubyertos, magsalita ng may kumpiyansa, at unti-unting ibalik ang mga basic lessons sa school. Alphabet, simpleng English, arithmetic. Nakaupo si Don Lorenzo sa tabi niya gabi-gabi. Tinuturuan siya na parang tunay na anak.
Ang dating malamig at tahimik na mansyon, biglang nagkaroon ng tawa, ingay, at buhay. Pero hindi lahat ng tao sa mansyon ay masaya. Isang hapon, habang nagbabasa si Maya sa library, dumating ang pinsan ni Don Lorenzo, si Joaquin Valdez, isang lalaking nasa 40s, nakabarong, may tsinelas na mamahalin at nangiting hindi umaabot sa mata. Ikaw ba si Maya? Tanong nito. Pinagmamasdan siya tulad ng isang bagay, hindi tao. Oo po, sagot ng bata, bahagyang nag-aalinlangan. Ikaw pala ang batang kinakanlong ng pinsan ko. Sagot ni Joaquin, pabulong pero malamig. Mukhang mabilis kang nakaakyat ha. Isang gabi lang sa ospital, may mansion ka na agad. Napayuko si Maya, kinutuba ng masama. Hindi ito tulad ng pagtrato sa kanya ni na Sandra o ni Mang Ruben. Ito, may halong galit. Inilapag ni Joaquin ang kamay sa mesa, marahas. Makinig ka bata, matagal nang may plano akong pumasok sa board ng kumpanya ng pinsan ko. Pero dahil dumating ka, biglang nagbago ang isip niya sa mana. Huwag mong isipin na mananahimik ako. Tumigas ang lalamunan ni Maya. Sir, hindi ko naman po inaagaw kahit ano. Lahat kayo, pare-pareho. Putol ni Joaquin, lalo na yung galing sa kalye. Konting tulong lang, akala mo buong mundo na utang sayo. Tumalikod siya at umalis, ang yabag mabigat. Ang eko ng sapatos tumatama sa hall ng mansyon. Simula noon, hindi na mapakali si Maya. Kahit pilit niya, hindi mawala sa isip niya ang titik ni Joaquin, parang banta. Ngunit pilit niyang inilihim iyon kay Don Lorenzo. Ayaw niyang magmukhang pabigat. Sa kabilang banda, habang sumisigla ang buhay ni Maya, lumalaki rin ang respeto at pagmamahal ni Don Lorenzo sa bata. Sa araw ng enrollment, kasama niya mismo ang bata sa school interview. Isang exclusive school sa Makati. Tall glass windows. Mga batang mayaya. Mga magulang nakasuit. Hindi bagay si Maya sa lugar na yon. At alam niya iyon. Nakasuot siya ng simpleng asul na dress, regalo ni Sandra, at isang maliit na ribbon sa buhok. Nang tawagin sila ng admission officer, pabagsak ang tingin nito kay Maya. So, she's the child? Tanong nito kay Don Lorenzo na may iritang tono. Tumango si Don Lorenzo. Yes, her name is Maya Valdez. Napatigil ang officer. Valdez? Ibig niyo pong Akin siya. Putol ni Don Lorenzo. Isasama ko siya sa proseso ng adoption. Nagtago ang officer ng gulat, sabay ngumiti ng pilit. Oo, of course, sir. Please take a seat. Habang nag-i-interview sila, hindi makasagot ng diretso si Maya. Hindi dahil bobo siya, kundi dahil hindi siya sanay sa tanong tulad ng what are your hobbies? What's your favorite book? What's your favorite place to travel? Ang sagot niya, halos pabulong, hindi ko po alam. Pero nakita ni Don Lorenzo na lumalaban siya, kahit nakakahiya, kahit iniinsulto ng officer. Pag-uwi nila, tahimik si Maya. Nakatingin lang sa bintana, pinipigilan ng luha. Maya, anak, hindi ka dapat mahiya kung hindi mo alam. Sabi ni Don Lorenzo, hindi kita dinala roon para magpakitang gilas. Dinala kita roon dahil nararapat kang bigyan ng pagkakataon. Napasinghot si Maya, hawak ang ribbon niya. Sir, ayaw ko pong mapahiya kayo dahil sa akin. Hindi ka kailanman kahihiyan, Maya. Sagot ni Don Lorenzo. Ang kahihiyan ay ang taong mayaman pero walang puso. Sa wakas, tinanggap si Maya bilang scholar. Hindi dahil mababa ang standards, kundi dahil si Don Lorenzo mismo ang chairman ng foundation na sumusuporta sa disadvantaged children. Pero pagbaba pa lang nila sa sasakyan kinabukasan, nagsimula na ang real battle. Oy, tingnan mo yan. Sino tong bagong salta? Bulong ng mga estudyante. Amoy kalye pa yata. Sabay tawa ng isa. Si Maya, pilit na naglakad ng diretsyo. Pero ramdam niya ang bawat bulong, bawat tingin na parang kutsilyo.
Ngunit sa unang araw din niya, may lumapit na isang babae. Si Althea, anak ng business partner ni Don Lorenzo Combama. Maganda, maayos ang buhok, naka-uniform pressed and clean. Hi! Ikaw si Maya, right? Tanong nito. Nakangiti. Pero may kakaibang stiffness sa mata. Tumango si Maya. Oo po. Welcome! Sabi ni Althea, sabay abot ng kamay. Pero hindi niya iyon inabot. Pero ingat ka. Maraming hindi matutuwa na nandito ka. Lumakad ito palayo. Sabay bulong na narinig ni Maya kahit nakatalikod na. Especially Joaquin. Sa hapon ding iyon, habang pauwi, may isang lalaki na nakasilip mula sa SUV malapit sa gate. Teka, hindi ito kotse ni Don Lorenzo. At may lalaki sa loob, naka-shades, nakalugay ang buhok. Tinitigan si Maya ng matagal. Parang sinusukat. Nang lumapit si Maya para tignan, agad umalis ang SUV. Kinabukasan, may kakaibang nangyari. Pagdating ni Maya sa mansyon mula sa school, sinalubong siya ni Sandra. Iha, may iniabot para sa'yo. Galing daw sa DSWD. Nagulat si Maya. Sa akin po, pero wala naman po akong inaasahan. Binuksan niya ang envelope. Sa loob, isang lumang case file ng bata. At doon gumuho ang mundo niya. May mga litrato ng batang babae. Pasa sa braso. Sunog ng sigarilyo sa likod. Takot na takot. Siya iyon. Mga report ng doktor na hindi niya alam na umiiral. Child abuse case. Father unknown. Missing child. Nanginginig ang kamay ni Maya. Hindi niya maalala ang lahat. Pero may mga flash. Mga sigaw. Mga kamay. Amoy ng alak. Araw na nakalak siya sa isang madilim na kwarto. Napahawak siya sa ulo. Napaupo sa sahig. Hindi na makahinga. Hindi. Bakit ganito? Bulong niya. Tinawag niya si Sandra, umiiyak. Ate, totoo ba ito? Ako ba yan? Hindi alam ni Sandra ang sasagot. Tinawag niya si Don Lorenzo. Nang makita niya ang folder, parang tumanda ito ng 10 taon. Anak, bakit hindi mo sinabi? Tanong nito. Inilalapit ang sarili sa kanya. Hindi ko alam, sir. Natatakot po ako. Hindi mo kasalanan yan, Maya. Sabi niya, sabay yakap sa bata. Kung ano man ang nakaraan mo, hindi yan ang magdidikta ng buhay mo ngayon. Pero may isang bagay na hindi nila alam. Habang umiiyak si Maya, si Joaquin pala ang naglagay ng folder sa gate. Siya ang nagpagawa ng peking dokumento gamit ang koneksyon niya sa loob ng isang corrupt na opisina. Tignan natin kung paano ka pa tatanggapin ng pinsan ko kapag nalaman niyang baliw ang pinanggalingan mo. Sabi niya sa sarili, nakangisi habang pinapanood mula sa malayo ang mansyon. Sa eskwela, kumalat ang mga litrato. May nag-post sa group chat. OMG guys, look! Yung bagong scholar may trauma pala. Baka bigla tayong mukhang yung saktan. Baka adik tatay niyan. Bakit ba pinasok dito yan? Sa ikatlong araw, habang nasa recitation si Maya, bigla siyang nahilo. Lumabo ang paningin. Lumapit ang guro. Pero bago pa makuusap, bumagsak na si Maya sa sahig. Nang makarating si Don Lorenzo, galit na galit ito. Sino ang nagturok nito? Bakit walang guro ang tumulong? Ngunit habang inaasikaso ni Don Lorenzo ang kalagayan ni Maya, may isang taong hindi natutulog sa gabi. Si Mr. Delgado. Hindi siya kumbinsido sa folder. At isang gabi, habang nagsi-check siya ng file sa opisina ni Joaquin, natuklasan niya ang orihinal na dokumento. May watermark ng editing software. Peke ang lahat. Diyos ko, ginawa niya to para sa Hindi na niya tinapos. Kinuha agad niya ang USB at tumakbo pa uwi sa mansion. Sir, hingal ni Delgado habang iniabot ang USB. Fake lahat yon. Si Joaquin ang may pakana. Nang mapanood ni Don Lorenzo ang mga ebidensya, bank transfers, kay Mercy na bagong maid, emails, CCTV ng pagpasok ni Joaquin sa room ni Delgado. Parang sumabog ang lumang galit sa kanyang dibdib. Hindi ko hahayaang saktan niya ang anak ko.
Bulong niya. Sa susunod na linggo, tinawag niya si Joaquin. Sa conference room ng kumpanya, puno ng board members. Tahimik lahat. Ipinakita ni Don Lorenzo ang projector at isa-isang lumabas ang mga screenshot, bank receipts, CCTV, chat logs. Napatayo si Joaquin. Hindi. Yan. Fact. Yan. Tama ka. Sagot ni Don Lorenzo. Fake nga, ikaw ang gumawa. Pumasok ang 2 NBI agents. Joaquin Valdez, you are under arrest. Ngunit bago siya gapusin, tumingin pa siya kay Maya. Nakaupo sa gilid kasama si Sandra. Hindi ka bagay sa pamilya namin. Sigaw niya. Kahit anong gawin mo, batang kalye ka pa rin. Umiyak si Maya. Pero sa unang pagkakataon, tumayo siya ng diretso. Hindi ko kailangan maging anak mo. Sagot niya. Nanginginig pero matapang. Dahil may pamilya na akong pumili sa akin. Nang hilahin si Joaquin palabas, nagdilim ang mukha nito. Hindi pa to tapos. Sigaw niya habang sinasara ang pinto. Pero para kay Maya, tapos na. Tapos na ang bangungot na sinimulan ni Joaquin. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, ramdam niya na hindi na siya nag-iisa. Sa hallway, hinawakan ni Don Lorenzo ang kamay niya. Anak, tapos na. Ligtas ka na. At doon nagsimula ang bagong yugto. Ang pagbangon ni Maya, ang muling pagtatayo ng sarili, at ang paghaharap sa pinakamatinding revelasyon. Na hindi lahat ng sugat ay galing sa katawan, ang iba galing sa nakaraan, na kailangan niyang harapin ng buong tapang. Tao, ng pagkakaaresto kay Joaquin, hindi agad natapos ang uno sa buhay ni Maya. Sa halip, parang doon pa lang nagsimula ang pinakamalalim na paglalantad ng nakaraan na matagal niyang tinakasan. Sa unang linggo matapos ang insidente, pinayuhan ng mga doktor si Don Lorenzo na kailangan ni Maya ng therapy. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sobrang bigat ng trauma na inilusot sa kanya noon at ngayon ay unti-unting lumalabas. Araw-araw, kasama niya si Don Lorenzo sa sessions. Nakaupo siya sa isang malamig na kwarto. May malaking salamin sa gilid at katabing mesa na may mga laruan para sa child trauma assessment. Maya, sabi ng therapist, handa ka na bang pag-usapan kung anong naaalala mo? Pero hindi agad siya makapagsalita. Kada binubuksan niya ang bibig, parang may nakabara sa lalamunan. Sa isip niya, lagi niyang tanong. Kung malaman ni Don Lorenzo ang tunay kong pinagdaanan, magbabago ba tingin niya sa akin? Baka isipin niyang tirang bata ako. Baka layuan niya ako. Kaya isang araw, pagkatapos ng session, habang umiiyak siya sa garden ng mansyon, lumapit si Don Lorenzo at naupo sa tabi niya. Anak, kahit ano pa ang makita mo, kahit ano pa ang maalala mo, hindi pagbabago ang tingin ko sa'yo. Hindi kita kinuha dahil malinis ang nakaraan mo. Kinuha kita dahil nakita ko ang puso mo. At doon, unang beses muling lumabas ang boses ni Maya. Tatay, natatakot pa rin ako. Hinawakan ni Don Lorenzo ang kamay niya. Ako ang haharap sa takot mo. Sa eskwela, hindi lahat ay nagbago. May ilan pa ring mapanghusga. Ngunit habang tumatagal, mas dumadami ang mga batang nakikita ang kabutihan sa kanya. Lalo na si Althea na dati ay may halong pagdududa. Pero nang makita kung paano hinarap ni Maya ang lahat, unti-unti itong naging tunay na kaibigan. Maya, sabi ni Althea isang araw, hindi ko alam kung anong pinagdaanan mo. Pero, ang tapang mo. Sana maging katulad kita. Ngumiti si Maya, maliit pero totoo. Hindi ako matapang, Althea. Natatakot pa rin ako araw-araw. Pero kahit takot ka, lumalaban ka. Sagot ni Althea. Doon ka mas matapang kaysa sa amin. Sa kabilang banda, si Don Lorenzo naman ay abala sa pag-aayos ng legal adoption. Pinaproseso niya ang dokumento, pinirmahan ang mga papeles, at naghintay ng final court hearing. Ngunit may isang problema.
Kailangan ng korte ang birth records, mga dokumento ng magulang, at iba pang hindi pa natatagpuan. Kaya minsan sa gabi, habang pinagmamasdan ni Don Lorenzo ang lumang envelope na naglalaman ng ilang piraso ng paper trail ni Maya, napabuntong hininga siya. Kulang pa! Bulong niya. Kailangan namin ang buong kwento. At parang tugon sa hinihingi niya, isang tawag ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Sir, ako po si Liza, social worker sa Region 4A. May impormasyon po ako tungkol sa batang si Maya Cruz. Pero kailangan niyo pong pumunta dito agad. Kinabukasan, nagbiyahe sila ni Maya papuntang probinsya. Sa isang maliit na munisipyo, sinalubong sila ni Liza, isang babaeng nasa 50s. Matamis ang ngiti, pero may lungkot sa mata. Sir, ito po ang file na matagal nang nawawala. Nahanap ko kaninang umaga habang inaayos ang lumang records. Nakalagay sa maling folder. At doon, sa folder na iyon, nakasulat ang pangalan ng ina ni Maya, Elena Cruz. At sa pinakailalim ng folder, isang lumang address at akwanupat at isang sulat na hindi na ipadala. Para sa anak kong si Maya, kung sakaling makita mo ito, patawad anak, hindi ko ginusto. Parang may pumitik sa dibdib ni Maya. Nay, bulong niya, nasaan na po siya? Tanong ni Don Lorenzo. Napatingin ang social worker sa kanila. Hindi po ako sigurado. Ayon sa records, lumipat siya ng lugar, pero hindi namin alam kung buhay pa siya. Walang sabi-sabi, hinawakan ni Maya ang braso ni Don Lorenzo. Hanapin natin siya. Kaya sinimulan nila ang paghahanap. Bawat barangay sa Laguna, Quezon, at Cavite, tinatanong nila ang mga tao. Minsan may sagot, minsan wala. Pero hindi sila tumigil. Hanggang isang araw, habang naglalakad sila sa tabing dagat sa isang maliit na komunidad, may lumapit na isang lola. Yun ba ang bata sa litrato? Parang kamukha niya yung anak ni Elena. Pero matagal nang umalis ang nanay niya papuntang Bicol. Alam niyo po ba kung bakit siya umalis? Tanong ni Don Lorenzo. May sakit daw, at bago siya umalis, sabi niya sa amin, kung may magtanong tungkol sa anak niya, sabihin namin ang totoo, mahal na mahal niya yung bata. Parang natunaw ang tuhod ni Maya. Tay, kailangan ko siyang makita. Hahanapin natin siya, sabi ni Don Lorenzo, kahit saan pa siya naroon. Sa wakas, natunton nila ang isang lumang barangay sa Sorsogon. Halos sirang bahay, gawa sa kahoy, may maliit na duyan sa tapat, at doon, isang babaeng payat, nakaupo sa lumang bangko, may hawak na rosaryo. Nang marinig niyang may dumating, bumaling siya. Napatitig sa mukha ni Maya. At parang biglang bumagal ang oras. Anak! Narinig ni Maya ang boses niya. Mahina, nanginginig. Halos nabubura ng panahon. Ako ba to? Totoo ba na to? Hindi nakapagsalita si Maya. Tumakbo siya at niyakap ang babae. Isang yakap na hindi niya naramdaman sa buong buhay niya. Pareho silang umiyak. Matagal. Parang sinasalin ang lahat ng sugat mula sa nakaraan papunta sa yakap na yon. Anak, patawarin mo ako. Bulong ng babae. Hindi ko ginusto. Ginawa ko lahat para hanapin ka. Pero kinuha ka nila. Hindi ko alam kung paano. Nay, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sagot ni Maya, humihikbi. Pero ngayon na magkaharap tayo. Pakiramdam ko buo ako ulit. Nakatayo si Don Lorenzo sa tabi, pinapanood ang tagpong iyon, at doon niya napagtanto kung ano ang meron sila ni Maya, mas malalim pa sa dugo. Pero importante rin na mahanap ng bata ang ugat ng kanyang pagkatao. Maya, sabi ni Don Lorenzo, matapos ang ilang sandaling payapa, oras na. Kailangan mong malaman ang totoo tungkol sa ama mo. Natigilan si Maya. Tay, matagal ko nang alam kung sino siya, sabi ni Don Lorenzo, at kung saan siya ngayon. Nanginginig ang kamay ni Maya. Bakit hindi niyo sinabi?
Dahil hinihintay kong ikaw mismo ang maging handa. Sagot nito. At sa tingin ko, handa ka na. Kinuha niya ang isang card mula sa bulsa. Isang address. Isang maliit na barangay sa Quezon City. Doon siya huling nakita. Hindi umiwas si Maya. Tay, puntahan natin siya. Sa araw ng paghaharap, umulan. Hindi malakas, pero sapat para magbigay ng lamig sa hangin. Sa isang maliit na kapehan, nakaupo ang isang lalaking payat. May mga tattoo sa braso, nakasuot ng lumang jacket. Si Rogelio, ang tunay na ama ni Maya. Nang makita niya ang bata, parang pinagsakluban siya ng langit. Maya, bulong niya. Hindi ako karapat-dapat. Bakit mo kami iniwan? Tanong ni Maya. Matapang, pero nanginginig. Bakit mo ako sinaktan? Ano yung ginawa ko para iwan mo ako sa dilim? At doon naglabasan ang katotohanan. Paano siya nalulung sa bisyo? Paano niya itinulak palayo ang anak? Dahil iniisip niyang mas ligtas ang bata sa mundo ng walang ama na tulad niya. Umiiyak si Rogelio. Wala akong ginawang tama, Maya. Pero kung papayagan mo, gusto kong magsimula. Kahit sa pinakamaliit na paraan. Matagal na katahimikan. Hanggang sa huminga ng malalim si Maya. Hindi kita kayang tawaging tatay ngayon. Pero hindi rin kita kayang kamuhian habang buhay. Tumango si Rogelio. Umiiyak. Salamat. Anak. Hindi niya tinalikuran ng ama niya. Pero hindi rin niya agad tinanggap. Ang ginawa niya ay ang pinakamahirap. Pinili niya ang gitna. Pinili niya ang pagpapatawad na may distansya. Pagbalik nila sa mansyon, tinalubong sila ng yakap ni Elena, ang ina niya, at ang ngiti ni Don Lorenzo. Doon niya naramdaman ang isang bagay na hindi niya naranasan kailanman. Pamilya, buo. Tatlo silang magkakasama, hindi perpekto, pero totoo. Sa sumunod na taon, sa harap ng libu-libong tao sa PICC, nakasuot si Maya ng toga, valedictorian, political science graduate. Nang tumayo siya sa entablado, hanip ang sigaw ng tao. Sa lahat ng batang tulad ko, iniwan, sinaktan, nakalimutan. Simula niya, malakas ang boses. Pakinggan niyo ako. Hindi kayo basura. Hindi kayo pabigat. Kayo ang patunay na kahit gaano kadilim ang simula, may araw pa ring sisikat. Tumayo si Don Lorenzo at Elena, sabay palakpak habang umiiyak. At sa tatay kong si Lorenzo, dagdag ni Maya, tumingin sa gitna ng audience. Salamat sa buhay na ibinigay mo. Pagkatapos ng graduation, itinayo niya ang Maya Cruz Foundation, ang pinakamalaking programa para sa street children sa bansa. Scholarship, counseling, rescue operations, at bahay para sa mga batang walang matuluyan. At sa unang taon pa lang, libo-libong bata ang nabigyan ng bagong pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Don Lorenzo sa tabing dagat sa Bicol, pinapanood ang alon. Biglang nagsalita si Maya. Tay, salamat. Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa'yo. Ngumiti si Don Lorenzo. Hawak ang kamay niya. Hindi kita iniligtas, anak. Ikaw ang nagligtas sa akin. At doon, sa ilalim ng buwan, habang hinihampas ng hangin ang kanilang muka, tuluyang natapos ang pinakamadilim na kabanata sa buhay ng batang minsang natulog sa karton. At nagsimula ang kwento ng babae na naging ilaw ng libo-libong iba.